What's up mga boss? Sa magandang araw, Dong Kasim Vlog ang inyong pinakagwapong kaibigan. Ngayong araw na to mga boss ay meron tayong customer na CT125 na badya. So ang kanyang problema mga boss ay namamatay-matay yung motor at sinisinok-sinok at nawalan na siya ng hatak mga boss. Ngayon ang ginawa ng may-ari mga boss ay pinalinis niya yung karburador, bumili siya ng bagong spark plug. Subalit ganun pa rin, hindi pa rin nagbago mga boss. Ngayon pinuntahan tayo ng ating customer at dinadiagnose natin mga boss. Ayan. So yan mga boss, kapag magdadiagnose tayo ng motor, ang unang i-check natin ay yung kuryente na lumalabas sa kanyang ignition. So i-check natin mga boss ano. Okay mga boss, so yan napaandar na natin at nakita na natin yung kuryente. Ngayon ang napansin natin mga boss is manipis yung lumalabas na kuryente sa kanyang ignition. At ayan na nga, binuksan natin yung upuan. Then andito yung CDI, original pa yung nakakabit mga boss. Take note mga boss, yung ating Badya CT125 nga pala ay isa na siyang DC operated na CDI. Ibig sabihin mga kaibigan, mga boss, pag DC, battery operated na siya, no? Okay mga boss, kapag pala magdadiagnose kayo ng palyado ng motor or mahinang kuryente, lalo na pag battery operated mga boss ano, unahin nyo yung ignition coil. So try nyo palitan ng bago para mayroon kayong reference mga boss ano. Ngayon mga boss, mayroon tayong pang testing na ignition coil dito mga boss ano. So universal to, kahit sa ang motor pwede. Try nating kabit. Yan mga boss, tinestingan ko siya ng universal na ignition pero walang lumalabas na kuryente sa dulo. So magta-try ako ulit ng ibang ignition. So gagamit ako ng ito pang CT150. Try ko ulit kung may lalabas. Pag wala pang lumabas mga boss, yun, magko-convert ako ng CDI. So mga boss, kakabit ko muna to. Okay mga boss, nakikabit ko na yung pang CT150. Tapos umaandar na siya. Pero pag chinek ko yung kuryente niya, manipis pa rin. Ayan o, manipis pa rin siya mga boss. Pag nilayo ko yung kuryente, mamatay. So yung mga boss, magko-convert tayo ng CDI kasi mahina pa rin yung lumalabas na kuryente dito sa ating ignition. Bago na ito, nagpalit na tayo. Ito yung kanyang dati. Ayan, bibili tayo ng CDI mga boss. So gagamit tayo ng CDI ng Honda Supremo. Ingay. Ayan mga boss, gagamit tayo ng CDI ng Honda Supremo. So magko-convert tayo dito sa ating Badya 125 kasi medyo mahal yung stock na ito mga boss. So magko-convert tayo. Okay mga boss, bali itong CDI pala ng Supremo mga boss is mayroon siyang tamang paglalagay ng mga wire. So mayroon siyang diagram mga boss sa bandang, so pag magkakabit kayo mga boss, nakaganito siya. Ito mga boss is hindi na kailangan itap. So itong apat lang na to yung itatap natin. Sa bandang kanan na baba mga boss, ito yung power. Tapos sa bandang kanan na taas is ignition. Sa bandang kaliwa na baba mga boss is ito yung ground. Sa bandang taas na kaliwa mga boss, ito yung sa may ignition. So yun, tandaan nyo na lang mga boss para magawa nyo din. Okay mga boss, para makuha natin yung wire ng socket, susundan lang natin kung saan papunta yung mga kulay. So unahin natin yung power. So ang power nito mga boss is kulay brown. Ayan. So galing to sa susi mga boss. Yun yung uunahin natin kakabit, yung kulay brown. So balatan natin yung kulay brown. Okay mga boss, nabalatan na natin yung kulay brown ng Badya CT100. So andito yung power ng Supremo. So ito.
sa bandang kanan na baba. So ito yung power. So ito yung i-jack natin mga boss. Okay, jack na natin. Okay mga boss, nakabit na natin yung power o yung ACC wire. Sunod natin yung ignition. So paano natin malalaman yung kulay ng ignition? Siyempre punta tayo sa ignition. Ito yung ignition mga boss, kulay black siya. So hanapin lang natin dito, kulay black. Yun yung itap natin sa ignition. So ang ignition natin mga boss is bandang kanan na taas. So tap natin. Okay mga boss, nakabit na natin yung ignition. Sunod natin yung ground. So ang ground ng Kawasaki mga boss is yellow black. Yellow black. Samantalang ang Honda mga boss is kulay green. Ground trigger. So dito tayo kukuha sa bandang kaliwa na baba mga boss. So ayan, ganyan pa rin yung ayos ng ating CDI. Tap na natin. Okay mga boss, nakabit na natin yung ground. So sunod natin yung pulser. Ang karamihang kulay ng pulser mga boss is white blue or white red. So ito yung white red, nabalatan ko na. So ang pulser ng Honda Supreme mga boss is nasa bandang kaliwa na taas. So yun yung kakabit natin dito. Yun. Bali apat na wire lang to mga boss. Tapos pag nakabit na yun, natin yung apat na wire, dapat gumana na siya. So yan na nga mga boss, nakapit na natin lahat ng wire ng ating kinonvert na CDI na pang Honda Supremo. Ayan, magta-try tayo. Try na natin kung may kuryente. So ayan, try natin mga boss. So pindutin natin yung pause button. Susi muna natin. Ayan. Okay mga boss, mandar na siya. So kailangan nating aero test kung okay na nga siya. Pero malakas na yung kuryente mga boss. Tignan nyo. Kanina wala siyang tunog. Tapos pag nilayo mo namamatay. Ngayon hindi na siya namamatay. So yung mga boss, kakabit ko muna yung aray. Mga boss, kakabit ko muna yung tangke, then try ko aero test kung nagbago nga yung andar nya. Nakabit natin yung tangke. Okay mga boss, nakabit na natin yung CDI. So paparod test natin kay sir kung nagbago nga yung kanyang andar. Sir, road test mo. Ayan, road test ni boss. Yan mga boss, ito na si sir. Tanong natin kung nagbago yung ginawa natin. May nagbago sir? Ha? Ayos na. Inakyat mo sana sa bundok. Nakyat mo sana sa bundok. Okay na? Hindi na mamagay. Yan mga boss, ito na si sir. Tanong natin kung nagbago yung ginawa natin. May nagbago sir? Ha? Ayos na. Inakyat mo sana sa bundok. Nakyat mo sana sa bundok. Okay na? Hindi na mamagay. Ayun na nga mga boss, tinesting ko yung ginawa nating conversion. So ayun na, okay na okay. So ayun na mga boss, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Dito na nagtatapos yung ating video. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin. I-upload pa. Thank you.